Hello po ulit. God bless us all po. To God be the glory po ulit. Part 4 po ng season 19, What is written truly happened. To God be the glory po talaga kasi nasusundan ko pa po yung mga content ko na ganito. So ito po yung mga common na tanong kung bakit talaga ginugusto ng ating Creator na ang humanity, lahat ng creation niya, lahat ng created na tao, ini-invite ng Panginoon sa heaven. Sabi po God's love is powerful and transforms people. That said, a person doesn't need to be perfect to go to heaven even after they put their trust in Christ. They just need God's forgiveness. So, facts naman po talaga to. Kailangan po talaga natin ng forgiveness ng ating Creator. Kaso nga po yung iba po matigas ang puso di po ba God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nasa John 3:16 po yan. So kahit po ibinigay na ng tao yung dakila niyang anak, na Creator din, nagmatigas pa rin po ang tao. Parang tumatanggi po ang humanity, generation by generation, sa totoong love na binibigay ng ating Creator, sa invitation. Kaya po parang POV ko po to, parang discretion ko po to sa content na napanood ko na to, na talagang konti lang po talaga yung mapupunta sa heaven. Kasi nga po marami pong tumatanggi sa gospel ng ating Creator. Hindi po nila kayang tanggapin yung gospel, yung word of God. Kasi kahit nga po sinabi na ng Diyos na yung word of God ay nagtatransform, kasi punong-puno po yun ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Creator natin sa humanity, generation by generation. Nagtatransform po yun para yung love ng ating Creator tumawid sa atin, sa Holy Spirit na binigay niya sa atin, para itawid din po natin sa kapwa-tao natin, para marami po tayong maakay. Kasi instrumento po, kasi bawat isa po sa atin ay ginagamit ng ating Creator na maging instrumento, manghihikayat. Makikita ng isang taong to na ganito ka mamuhay. So, para po siyang mauuntog. Kasi ang tao nga po kasi para po din yung nilagyan ng Panginoon ng magnet Kaso kung yung magnet po na yun hindi natin talaga pinag-iigting, hindi natin binibigyan lagi ng liwanag, hindi natin pinatitibay yung kapit ng magnet na yun sa ating sarili, mawawala po yun. Ganun po ang pagkaunawa ko, guys Bear with me po. Sana po sabay-sabay tayong mag-search ng talagang yung talagang aakma sa pagkatao natin. Kasi bawat isa po sa atin, meron pong akmang salita ang Panginoon. Meron tayong isang salitang maririnig natin talaga sa love letter na ating Creator, na parang yun yung magiging akay ng buhay natin. Parang yun yung magiging ilaw, yun yung magiging lampara natin. Kasi parang tumatak yun sa pagkatao natin. Halimbawa po, narinig mo yung John 3:16. So talagang pinanindigan mo na talagang ang bigatin Son ay bugtong na anak ng Diyos na ipinadala dito dahil mahal na mahal niyang humanity para tubusin tayo. Parang yun po yung ini-imply ng verse na yan. O kaya yung verse naman pong nasa proverb na ang umpisa ng pagkatakot sa Panginoon ay umpisa ng wisdom. So iba-iba po yung tatatak sa pagkatao natin. Kasi sinabi din po yan dun sa isang dokumentary na tinanong po ni John the Baptist yung kasi parang dalawa po yung pinaka naging kanang kamay ni John the Baptist Kasi si John the Baptist po, nauna po siyang nag-preach ng ilang buwan bago po nag-preach ang bigatin Son, ang Lord Jesus natin. So tinanong po ni John the Baptist si Andrew, kasi si Andrew po ay isang masigasig na tagasunod ni John the Baptist bago po si Andrew sumunod sa ating bigatin Son. Kasi si Andrew po, kapatid po siya ni Simon Peter So parang tinanong po si Andrew ni John the Baptist, nung dinalaw po ni Andrew si John the Baptist, kasi nakakulong na nga po si John the Baptist, pinakulong po siya ng hari, kasi nga po pinahiya niya yung hari na to, sinabihan niyang nangangalo niya dun sa asawa sa kapatid ba o pamangkin ng asawa ng hari na to. So para pong naging kabit niya, parang ganun ang pagkaintindi ko po sa kwento Paki-check nyo na lang po, nasa New Testament po yan. Hindi ko lang po alam kung nasa Lucas yan o nasa Jan o nasa Mateo.
Ayan po yung kwento ni John the Baptist eh. So sabi niya po, tinanong niya po si Andrew na anong tumatak sa'yo sa sinabi ng ating ng pinsan ko ni Jesus Christ nung nag-preach na si Jesus Christ sa ilang na maraming libong tao ang nakinig sa kanya. Yun niya pong binabanggit ni John the Baptist, yung Beatitudes. Yung para pong formal ng sinabi ng ating Lord Jesus na parang tinakpan na niya yung 10 utos. Although mahalaga pa rin po yung 10 utos kasi yan po yung Beatitudes ng ating Panginoong Hesus na ang daming nakapakinig sa kanya na talagang ang lalim po ng mga sinabi ng Lord Jesus natin dito sa insidenteng to. So, tinanong po ni John the Baptist si Andrew na anong tumatak sa'yo sa mga sinabi. So, parang ang sinagot po sa kanya ni Andrew sa pagkakatanda ko po sa documentary na to hindi ko pa po yan nagagawa, naka-to-do list ko po yan, gagawan ko po yan ng content, maiksi lang po yan. Gagawin ko po rin po yung what is written truly happen. Nakapila po yan na yung pong Beatitudes, ang dami pong umepekto po yung Beatitudes na yun na sermon ng ating Creator, ng ating Lord Jesus sa mga tao, lalo na po sa kanyang mga apostol. Ano po yan, parang reckoning po yan, parang reconciling sa mga taong, kasi sabi po ni Andrew, sagot niya po kay John the Baptist, ito po maisingit ko lang, kasi may life motivation po to, kapupulutan po natin to ng aral talaga sa buhay, na magpapatibay pa ng faith natin, ng bawat isa sa atin. Sabi po ni Andrew, ang isinagot niya po kay John the Baptist, ang tumatak sa akin teacher, ang tumatak sa akin yung bago ka maghain ng offering mo, sa isang pag nananalangin ka at maghahain ka, magpapromise ka sa ating Creator, at may naalala kang meron kang may usapin ka sa isang tao na hindi pa ninyo naaayos, ay huwag ka munang mag-pray, huwag ka munang mangako sa Creator natin, umalis ka muna, iwan mo yung ino-offer mo, tapos bumalik ka muna dun sa taong meron kang unfinished business. So napakaganda po, napakalalim po nung isinagot ni Andrew. Kasi isa po yun sa tumatak sa puso niya. Lahat po ng taong nakinig doon para pong sinuntok ang puso, para pong sinundot ang konsensya. Ang ganda po niyan, iisa-isahin ko po yan sa abot ng maaalala ko kasi nakapila po yan sa to-do list ko So, dito po tayo sa content ko ngayon. I-share ko lang po yan sa content ko na to. Sabi pa po dito, why doesn't everyone put their trust in Christ? So, bakit nga daw po yung hindi lahat ay nagtiwala kay Kristo para makarating sa heaven? Kasi ang dami pong tanong ng mga tao noong unang siglo pa na talaga bang tayo makakarating sa heaven? Totoo ba talagang may heaven? Kasi nga po, noong unang siglo po, hindi pa po talaga nabubuksan ng lahat ng verses ng Holy Bible. Marami pa pong nakasarado. Sabi nga po dun sa aklat ni Daniel na isarado mo ang aklat at tatakan mo kasi darating ang panahon ang tao tatakbo ng paritot paroon ang kaalaman ay lalago. Tapos mabubuksan ulit ang aklat. Kaya nga po nung bumaba ang ating bigating sun, inireveal na po niya lahat, ipinaliwanag na po niya lahat, kumpletong-kumpleto po sa loob ng 3 taon at more than 3 years po ang kanyang preaching na duration bago siya umakyat ulit sa heaven. Yun po yung pagkakapaliwanag talaga sa New Testament. So ang nangyari po, nung unang siglo nga po, malalim pa, hindi pa talaga masyadong maunawaan ng mga unang tao. Ngayon pong generation natin, maliwanag na po, wala na pong itinago. Inireveal na po lahat, talo na po ni Apostol Paul. Nung kahuli ang apostol tsaka po ni John. Si John po kasi yung pinakahuling namatay na apostol. Sa kanya po ipinakita ng Panginoon yung mga vision sa Revelation. Napakalalim po guys, talagang pag hindi po natin hiningi ang guidance ng ating Creator, malilito po tayong magbasa, hindi po natin agad basta-basta mauunawaan. Sundan nyo pa po guys, sana po nakakapagtawid ako talaga ng motivation sa bawat isang nadadaanan ng content ko. Thank you so much po. To God be the glory po. God bless us all po. I never ever do shouting. Sundan nyo pa po, may kasunod.